Nung ako po ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa, sa UK, isa sa mga bagay na gustong-gusto kong gawin, one of the things in my bucket list, ay yung makamit ako ng member ng royal family. Kasi minsan ka na nga lang makakapunta sa UK, di ba? Wala naman tayong hari at reyna dito sa Pilipinas. So sabi ko, ay baka naman magkaroon ako ng oportunidad na makakita, makalapit man lang, matanaw man lang ang isang reyna o prinsipe o prinsesa ng UK. Pero hindi pala madali. Bakit? Kasi napaka-stricto, very strict and tight ang security protocols. Bago mo pa sila matanaw, kahit sa malayo, napakadaming bantay, maraming harang, di ka makakalapit. Pangalawa, hindi lang naman ako gustong makita sila. Halos lahat ng pumupunta sa UK, lalo yung mga turista, ay kung may pagkakataon, ay talagang pupunta sila doon kung nasaan ng mga royal family para makita man lang sila, makikipagsiksikan pa. Pero there was a time, nung ako po ay nagtatrabaho sa ospital, inanunsyo sa ospital namin na bibisita ang reyna nung buhay pa po si Queen Elizabeth. Bibisita daw siya. Bakit? Kasi merong bagong gawang wing ng simbahan, ng ospital, at bibisita siya doon. Lahat kasi ng mga lugar na may pangalang royal ay pag-aari nila, kanila, at binibisita nila. Yung pinagtatrabahuhan ko, ang pangalan ay Royal Derby Hospital. So, pupunta ang reyna doon. Sabi ko, opportunity na ito para makita ko man lang. So, after my night shift, nagstay ako doon sa lobby kasama ng iba pang mga nurses. Maraming Pinoy, maraming Pinoy. At nung dumating siya, dahil Pinoy tayo, yung description natin, puna muna. Pinupuna muna natin. Sabi ko, nung nakita ko siya, ay, hindi naman pala siya ganong katangkaran. Maliit kasi siya si Queen Elizabeth. Maliit. Pero sinabi ko sa English, oh, she's not that tall. Merong Briton sa aking katabi. Sabi niya, be careful with your words, especially if it criticizes the Queen. Sabi niya, the British people, they have many things to say. They often debate on small things, but they are known to defend and rally behind their royal family. Ganun nila kamahal ang kanilang mga hari at reyna. Ang tanong ko, bakit? Why the loyalty? Why the great love for them? Sabi niya, the long history of kings and queens, they are known in our country, but it's not only that. It's because God anointed them. God chose them. May punto nga naman. You know, God allowed men to choose among themselves who would serve them as king, even though He knew that no man can ever be like the king that He is. In the Old Testament, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelitang gustong gumaya sa mga bansang may hari, nakiusap sila sa Diyos, bigyan mo kami ng hari. Pinayagan ng Diyos, kahit nakaka-insulto iyon sa Kanya, na siyang nagpalaya sa kanila sa kanilang pagkalipin. Diyos na nag-aruga sa kanila habang sila ay nasa ilang, at nagdala sa kanila sa lupang pangako, at nabigyan sila ng bansang matatawag nilang kanila. Diyos lamang ang nagpakita sa kanila ng ganon. Siya ang tunay na hari, pero mas pinili nilang magkaroon ng taong maghahari sa kanila. Alam naman natin sa linya ng mga hari sa Biblia at sa kasaysayan ng mga bansang nagkaroon ng hari at reyna,
kung ilan lang sa kanila ang naging tunay na matino at tunay na naglingkod, hindi ba? Karamihan sa kanila, naglapastangan ang kanilang posisyon, inabuso at uhaw sa kapangyarihan, at ang matindi, kinalimutan ang tunay na hari na nagkaloob sa kanila ng katungkulan. Nakatikim lang sila ng kakarampot na kapangyarihan. Pero bakit ito pinayagan ng Diyos? Bakit? Palagay ko po, para maipakita sa ating mga tao na sa kakulangan ng mga haring pinili natin, ang pagkahari niya ay hindi mababawasan, bagkos lalong titingkad at magliliwanag. At sa bandang huli, masasabi natin, siya ang tunay na nag-iisang hari natin. Sana siya na lang ang tunay na maghari sa atin at tunay tayong mapapanatag. Ngayon, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng kanyang pagkahari. Binibigyan ulit tayo ng pagkakataon mamili. Siya ba talaga ang ating hari? If we choose Him as our King, remember, He is a King like no other, far from the ones we have here on earth. Dahil yung mga may posisyon at kapangyarihan dito sa mundo, minsan hindi lang naghahari-harian, nagdudiyos-diyosan pa. Si Jesus, kakaiba siyang hari. Una, hindi mahalaga sa kanya ang titulo. He is not big on titles. Hindi mahalaga na siya ay tawaging His Royal Highness. Hindi, walang protocol para makaharap natin siya. Tandaan ninyo, He went as far as stripping Himself of His divine garments. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para isuot ang ating pagkatao. To be one like us. And not only to be one like us, to serve us. Kaya ba yan ng ating mga naghahari-harian na nagdudiyos-diyosan dito sa mundo? He will shepherd His own people. Yan ang tunay na hari. Hindi kailangan ng titulo para ipakita ang kanyang pagkahari. His kingship is seen and proven by His act of serving and loving kahit walang nakakakita. He is not strict in protocols. Wala siyang security. He even breaks man-made protocols. Dati, hindi mo matawag-tawag lamang ng kung anong pangalan ang Diyos. Very strict sila doon. But Jesus broke the protocol. He even taught us to call God Father. Pangalawa, He is a king like no other. Why? Because He conquers the unconquerable. In history, alam natin ang mga hari, imbis na maglingkod, ang ginagawa nila ay sumakop, secure power and territory. At alam natin kung ilang mga hari at mga reyna ng mga bansa ang nag-away-away at nakipagdigmaan para lamang sa kapangyarihan at kakarampot na lupa para masabi nilang ito ay aking kaharian. But no matter how strong and powerful they were, nasa na sila ngayon? They're lost. They all fell. But our all-powerful King shows His power not by gaining, but by giving. And by giving, He conquered the impossible. Habang ang mga naghahari-harian sa mundo, they are destroying each other with pride, power, and gain. Christ, our King, in His humility and love, conquered what no earthly king can. He conquered sin and death. Kaya ba yan ng mga naghahari-harian dito sa mundo? With thorns as His crown and cross as His throne, pinalaya niya tayong lahat sa pagkalipin sa kasalanan at kamatayan. Sinakop niya ang hindi kayang masakop.
He is a king who can conquer the impossible for us so that death will never have power over us. Sabi nga sa ating unang pagbasa, ang pamamahala niya ay hindi matatapos at hindi babawiin, hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Kaya nga, let us approach His throne with humility and faith and believe if God can conquer the unconquerable, then He can win our battles for us. Walang sinabi ang ating mga pagsubok. He can defeat them all. At pangatlo, kakaiba siyang hari because He is a king na hindi pinepwersa ang kanyang pagkahari. Habang ang mga hari ng mundo ay pinipilit ang kanilang pagkahari at pagsakop sa kanilang kaharian at sinasakupan si Kristo, hindi niya gagawin yon. Bagamat siya'y hari, pinapapili ka niya kung gusto mo siyang maging hari. He will then judge us based on our decision and not His decision. Nasa atin ang pagpili. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. But what we do in between, kung anong gagawin natin sa gitna, the time that we have now, which is the present, is our choice whether we want Him to be our King. Pero una, hindi lamang ito sa salita. Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. Sinabi niya yan. Hindi yan makukuha sa salita. Hindi rin yan makukuha sa ating pangalang bitbit, Kristiyano. Dahil kung tunay kayong Kristiyano, tunay tayong Kristiyano, isinasabuhay natin ang pangalang ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Love makes us His royal subjects, and love will make us known not only to our fellow men, but most especially sa ating hari. Napakagandang pakinggan na kapag tayo nasa harap na ng ating hari, si Kristo, sasabihin niyang, kilala kita, I know you, dahil pinakain mo ako nung nagugutom ako. Ikaw yung nakilakbay sa akin nung ako'y nawawala at nagwawala. Ikaw lang ang nagpakita sa akin ng awa at pagmamahal. Kilala kita. At lalong-lalong hindi lamang sa pagiging neutral, neither hot or cold. Yung bang kapag may nakikita ka ng masama, wala ka pa rin ginagawa. Yung may kailangan kang gawing mabuti, wala ka pa rin ginagawa. Tandaan natin, our King battled the enemy to death. He took arms, defending each one of us. Kaya kapag tinawag niya tayo to defend our brothers and sisters na nangangailangan at nakikita na nating nagkakamali, pero anong ginagawa natin? Hindi pa rin natin pinapansin at parang wala tayong pakialam. Sasabihin natin, hindi ko yan problema. Am I my brother's keeper? We have a choice. The time we have now is to make that choice. Dahil kapag kaharap na natin ang ating hari, siyang katotohanan, huli na ang lahat. Hindi ka na makakapili. Kung ano ka mamuhay ngayon, yan ang patunay kung si Kristo nga ang ating haring pinili o mga Diyos-Diyosan lang at mga naghahari-harian ng ating pinili. Mga kapatid, si Kristong hari ay haring walang katulad. He is a father who is near to us and shepherds His children. He is a conqueror who can overcome the impossible. He is a judge, but He makes us choose our judgment. Remember, Christ the King, our King, defended us to death hanggang kamatayan, but will we also defend our King to death? Pipiliin ba natin siyang maghari sa buhay natin? Nasa atin ang pagpili. Viva Cristo Rey!